Mga ka-creepy, handa na ba kayong sumama sa madilim na paglalakbay ni Rodel, kung saan ang droga at depresyon ang naging daan patungo sa kanyang pagkawala? Sa bawat hakbang niya sa dilim, may mga mata na tahimik na nagmamasid, nag-aabang ng tamang oras para magpakita. Huwag kayong bibitaw dahil sa kwentong ito, isang hindi inaasahang gabay ang magbibigay liwanag sa kanyang landas ng pagbabago. Subalit, tandaan, sa bawat liwanag, may anino ng nakaraan na handang bumalik at magdala ng bagong unos sa kanyang buhay. Sa madilim at magulong kwarto ni Rodel, hindi maitatanggi ang mga bakas ng kanyang pagkakalulong sa droga. Nagkalat ang mga ginamit na syringe, mga piraso ng papel na may mga guhit ng kanyang mga nawalang pangarap, at isang larawan ni Clarissa na puno ng punit. Ang bawat patak ng tinta at bawat tupi sa papel ay sumisigaw ng kanyang pagsisisi at kalungkutan. Habang naglalakad siya sa kalye ng Makati, tila isa siyang multo sa kanyang sariling buhay. Pumapasok siya sa opisina na hindi na kinikilala ng mga dati niyang kasamahan. Ang dating masigla at malikhain na Rodel ay ngayon ay tila anino na lang ng kanyang dating sarili. Isang tahimik na gabi sa ilalim ng mga bituin, makikita si Rodel na nag-iisa sa bubong ng isang lumang gusali. Hawak niya ang isang lumang liham mula kay Clarissa at habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata, binabasa niya ang mga salitang dati ay nagdulot sa kanya ng saya, ngayon ay puro sakit na lang. Sa kanyang pagtatangka na tapusin ang kanyang buhay, biglang umihip ang isang malakas na hangin. Nagpapahiwatig ito ng isang hindi maipaliwanag na presensya sa paligid niya. Ano kaya ang ibig sabihin ng hangin na ito? Isang senyales ba ito ng pagbabago o hudyat ng mas malalim pang kadiliman? Sa kanyang pinakamadilim na sandali, lumitaw si Hugo, isang nilalang na may mahiwagang aura. Ang kanyang mga mata ay tila may kakayahang tumingin ng diretso sa kaluluwa ni Rodel. Nagpakita si Hugo ng isang pangitain, isang hinaharap kung saan masaya na muli si Rodel, nagtatrabaho sa isang makabagong opisina at may pamilyang puno ng pagmamahal. Nang magising si Rodel, natagpuan niya ang sarili sa ospital, nakakabit sa mga makina na nagpapanatili sa kanyang buhay. Ngunit, sa kabila ng mga tubong nakakabit sa kanya, may bagong pag-asa na bumabalot sa kanyang puso. Ano kaya ang naghihintay sa kanya sa labas ng 4 na sulok ng ospital na ito? Anong pagbabago ang dala ng mahiwagang nilalang na si Hugo sa kanyang buhay? Sa unang araw ni Rodel sa kanyang bagong trabaho sa Bonifacio Global City, kitang-kita ang kanyang determinasyon habang naglalakad siya sa mga modernong pasilyo ng opisina. Tila ba naglalakad siya patungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan, puno ng enerhiya at pag-asa. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang pangarap na muling itayo ang buhay na minsan nang nadapa. Pagdating ng gabi sa kanyang maliit na apartment, abala si Rodel sa pag-aaral. Napapalibutan siya ng mga libro at ang screen ng kanyang laptop ay kumikislap sa dilim, tanda ng kanyang pagsusumikap. Ang mga online courses na kanyang pinaglalaanan ng oras ay simbolo ng kanyang pagnanais na hindi na muling madapa. Isang araw sa isang coffee shop sa Quezon City, nakita sina Rodel at Clarissa. Ang kanilang mga mata ay nag-uusap, puno ng mga alaala at posibilidad. Parang may kuryenteng dumaloy sa kanilang mga katawan sa hindi inaasahang pagtatagpo na iyon. Ang bawat titig ay may kasamang tanong, may pag-asa pa ba? Sa mga sumunod na buwan, unti-unting naibalik ni Rodel at Clarissa ang kanilang relasyon. Nag-uusap sila sa park, naghapunan sa kanilang mga paboritong kainan, at nagpalitan ng tawanan at kwentuhan sa mga gabing puno ng bituin. Bawat sandali ay parang piraso ng puzzle na bumubuo muli sa larawan ng kanilang pagmamahalan. Ang kanilang pagmamahalan ay tila isang bagong simula, ngunit may trahedyang nag-aabang sa dilim.
Sa isang simpleng seremonya ng kasal, pinag-isa sina Rodel at Clarissa sa harap ng kanilang mga anak na naglalaro at tumatawa sa tabi. Ang kanilang tahanan ay puno ng pagmamahal at masasayang alaala, ngunit isang gabi nagbago ang lahat. Tahimik na natutulog ang kanilang pamilya nang marahas na pumasok si Leo sa kanilang tahanan, ang kanyang mga matay puno ng galit at paghihigante. Ang sumunod na eksena ay puno ng kaguluhan at takot. Pilit na pinoprotektahan ni Rodel ang kanyang pamilya, ngunit sa huli, hindi niya ito nagawa. Matapos ang trahedya, makikita si Rodel na nag-iisa sa isang libingan, nakaluhod at walang lakas. Bumubuhos ang ulan, tila ba'y umiiyak ang langit kasama niya. Ang sakit at bighati ay bumabalot sa kanyang katauhan habang nakatingin siya sa mga puntod ng kanyang minamahal. Ang pagluluksa ni Rodel ay nagdulot ng isang bagong dilim sa kanyang buhay. Ngunit hindi niya alam na may liwanag na nag-aabang sa kanyang muling pagbangon. Ano kaya ang maaaring mangyari kapag muling nagpakita si Hugo? Abangan ang susunod na kabanata ng kanyang buhay na puno ng pagsubok at paghahanap ng hustisya. Sa kanyang muling pag-iisa, bumalik ang mga anino ng depresyon kay Rodel. Parang mga multo ng nakaraan, bumabalot sa kanya ang dilim ng kalungkutan. Gabi-gabi, nakatitig siya sa kawalan, kinakausap ang alaala ng kanyang pamilya, at muli niyang kinonsidera ang pagtatapos ng kanyang buhay. Ang sakit na kanyang nararamdaman, tila walang lunas, walang katapusan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdurusa, muling lumitaw si Hugo, ang di pangkaraniwang nilalang na minsan nang nagbigay liwanag sa kanyang madilim na mundo. Dala ni Hugo ang bagong layunin para kay Rodel, ang paghahanap ng hustisya para sa kanyang pamilya. Sa mga gabing puno ng lungkot, makikita si Rodel na kausap si Hugo. Ang bawat salita ni Hugo ay parang balsamo sa sugatang puso ni Rodel, nagbibigay sa kanya ng lakas at direksyon sa kanyang mga susunod na hakbang. Ano kaya ang magiging epekto ng gabay ni Hugo sa mga susunod na desisyon ni Rodel? Paano niya haharapin ang bagong yugto ng kanyang buhay? Sa korte, makikita si Rodel na matatag na nakatayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa tabi niya, ang mga kaibigan at kapamilyang hindi siya iniwan. Ang kanilang suporta ay parang pader na nagpoprotekta sa kanya laban sa mga pag-atake ng kalaban. Habang ipinaglalaban ang kaso ng kanyang pamilya, ang bawat salita ni Rodel ay puno ng bigat at katotohanan, umaalingaw-ngaw sa apat na sulok ng korte. Sa pagtatapos ng kanyang laban sa korte, bagamat hindi na maibabalik ang kanyang pamilya, makikita si Rodel na nagbibigay ng inspirasyon sa iba pang biktima ng karahasan. Naging tagapagtaguyod siya ng katarungan at kapayapaan, isang simbolo ng lakas at pag-asa sa komunidad. Ang kanyang tinig na dati puno ng pighati, ngayon ay nagbibigay inspirasyon sa iba. Sa huling eksena, makikita si Rodel na nagtuturo sa isang grupo ng mga kabataan tungkol sa kahalagahan ng pag-asa at pagbangon mula sa mga pagsubok. Ang kanyang mga salita, puno ng karunungan at karanasan, ay parang liwanag na nagbibigay daan sa mga kabataan na makita ang landas patungo sa mas magandang kinabukasan. At doon sa sulok, si Hugo, tahimik na nakamasid sa kanya, isang ngiti sa kanyang labi, bago tuluyang maglaho sa liwanag ng araw na parang isang anghel na natapos na ang misyon. Naglaho man si Hugo, ang kanyang alaala ay mananatili kay Rodel, isang paalala na kahit sa pinakamadilim na yugto ng ating buhay, may liwanag pa ring naghihintay na muling magningning. Ano na kaya ang susunod na kabanata sa buhay ni Rodel matapos ang lahat ng ito? Sa huli, ipinakita ng kwento ni Rodel na kahit gaano pa kadilim ang nakaraan, may pag-asa pa rin sa bawat bukang liwayway. Salamat mga ka-creepy sa pakikinig.
Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang kwentong magpapakilabot sa inyong mga gabi. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod na upload at tandaan, baka sa susunod na pagdilat mo. Si Hugo na ang iyong kaharap, mag-ingat at hanggang sa muli, mga ka-creepy.